Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Greco Belica, dating commissioner ng Philippine Anti-Corruption Commission. Sabi niya, BP Inday Sara, may kinukumbinsi na daw para maging vice president niya. Clue, yun ang hahabol sa corruption ngayon. Sino kaya itong nire-recruit? Na kinig o napanood ko mismo yung interview ng mga banateros kay BP Sara. At in a very clear manner, nabanggit yan ni BP Sara, may nire-recruit na ako. Last year pa, kinausap ko na siya. At hindi muna niya sinabi kung sino yung ni-recruit niya maging vice president niya. Pabayaan na lang daw muna natin na magdesisyon yung taong iyon kung tatanggapin ba niya yung responsibilidad na maging running mate ni BP Sara. And in a very clear manner, nagbigay siya ng clue na siya ang hahabol sa mga gumagawa ng kalukuhan ngayon, yung korupsyon. Very clear. Tinanong din ng mga banateros si BP Sara kung ano ba talaga siya. Pag nanalo ba siya, maghihigante? In a very clear manner, ako naniniwala ko sa pahayag ni BP Sara na sa trabaho niya, hindi niya ugali yung mapaghiganti sa kalaban sa politika. Binanggit niya sa pagiging mayor niya sa Davao, kaya kumandidato siya doon, panahon ng eleksyon, binabanatan siya ng kanyang makatunggali. But after election, wala na daw yun. Trabaho lang. Binanggit din niya yung pag-upo niya sa Office of the Vice President, ang mga naabutan niya doon ng mga empleyado ng OVP na appointee ni dating VP Leni, pinabayan lang niya. Nasa kanila kung magtrabaho pa rin, tinanggap niya. And I believe it so. Kailang ito ang maganda. Ito ang maganda kay BP Sara. Kailang, sabi niya, yung mga gumagawa ng kalukuhan, lalo na itong nakawan ngayon sa flood control, hindi ko yan palalampasin. Pananagutin ko sila. Wow! Yan ang tama. Yung hahabulin niya, yung isang opisyal ng gobyerno, hindi dahil sa politika, kundi dahil nilapastangan nila ang pundo ng taong bayan. Correct yan. Saludo ako niyan. Kasi sa ngayon, wala na Oh, ICI, wala na. Huminto na. Blue Ribbon Committee, wala na rin. Walang direksyon. On and off. Yung direksyon ni Senator Ping Lacson, dismayado ako sa Blue Ribbon investigation under Lacson. Ombudsman, wala akong asahan. Wala. Personal opinion ko lang ito, na ganun din ang nababasa kong comments ng karamihan, na may pinagtatakpan. Congressman Edgar Eresi, sabi niya, cover up. Series of cover-ups ang ginagawa. Pag ang ebidensya papunta na sa gate of Malacanang, natitigil na. Si Senator Ping Lacson, sabi niya, ang dami niyang dapat patawag na mga magtistigo, kailang hindi niya ginawa. Kaya malabo itong investigasyon ito. And I totally agree. Malabo mapanagot ang mga nagnakaw sa kaban ng taong bayan sa flood control scam, itong administrasyong ito. Sa 2028, pag manalo si BP Sara at itong vice president niya, pananagutin nila. Wow! Yan ang magandang balita. So ang tanong, sino? Ang dami ng haka-haka. Ito,
Comment, sombrero unofficial account. Pinakita, Sara Duterte meets with Rodante Marcoleta at the Senate. So, nag-i-insinuate si Senator Marcoleta ba? So, sino ang mga posibleng may pag-asang manalong BP na may kakayahan na mag-imbestiga sa flood control? Isa-isahin natin. Amy Marcos. Maraming umaayaw kay Amy Marcos. Doon sa live stream ng mga banateros kanina, maraming nag-comment. Wag na lang kay Marcos. Wag na lang kay Marcos. At sa tingin ko nga, it's not a wise decision kung si Amy Marcos. Kasi never to Marcos again. Robin Padilla. Wala rin. Wala siyang kakayan mag-imbestiga. Napanagutin ng ano. Sino pa? Yung mga winnable. Bongo. Kasi sa surveys, malakas si Bongo pagka busy Pangulo. May kakayan ba siyang mag-imbestiga na panagutin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan sa flood control? Tingin ko wala rin. Nirecruit niya eh. So, ito ay Mike Berong. Akin lang ito. Ang may kakayahan, yung determinado talaga, walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Wow. Abogado, matapang, wais. At nung sinimulan niya yung Blue Ribbon Committee hearing no siyang pang chairman, tinutumbok na ang mastermind. Kaya biglang gumalaw ang puwersa ng politiko. Nagkaroon ng kudita na alis si Senator Chis Escudero as Senate President. Siyempre, naalis din ang Blue Ribbon Committee Chairman. Kaya pumalit si Lacson. Kaya, ang hula ko lang, I'm not sure kung ano, si Senator Rodante Marcoleta. Winnable ba siya? To me, yes. Binabasa ko ang mga comments. Marami ang nababasa kong comments. Gusto nila kay Senator Marcoleta. Can work under the radar. I can see, no. Greco, Ping, Benji. Gusto ko si Marcoleta. Rodante Marcoleta. I think Marcoleta or Cayetano. Pwede rin. Cayetano. Basta importante, abogado. Nasa dalawa yan. Marcoleta or Cayetano. I think Rodante Marcoleta. Okay rin si Guanzon kasi palaban. Either you or Senator Marcoleta. Sana si Marcoleta. O kahit sino pa yan. Mas okay si Marcoleta. Marcoleta na ata yan. Kaya karamihan sa comments ito is si Senator Marcoleta.